Mga bata, naranasan na bang tumanggap ng award sa school? Ano ang naramdaman ninyo? Tama! Masaya sa pakiramdam ang makatanggap ng awards. Yung nakatanggap ng awards din yung kaibigan mo ng higit na mas marami sa'yo. Ano ang naramdaman mo? Alam ko na, masaya rin kayo para sa inyong kaibigan, hindi ba? Kapayapaan muli sa inyong lahat. Sa araw na ito ay mapakikinggan natin ang kwento ng isang hari na nainggit dahil sa papuri na tanggap ng kanyang sundalo. Ito ay ang kwento na may pamagat na Nainggit si Saul kay David. Ang kwento na ito ay matatagpuan natin sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 18, versikulo 6 hanggang 16. Matapos matalo ni David si Goliath, naging bayani siya sa Israel. Masaya si Haring Saul sa simula, kaya naman pinahintulutan niya si David na mamuno sa kanyang hukbo. Laging nananalo si David sa mga labanan. Dahil dito, minahal siya ng mga tao. Isang araw, pag uwi ng kanilang hukbo, sinalubong sila ng mga kababaihan na sumasayaw at kumakanta. Nakapatay si Saul ng libo-libo, ngunit si David ay 10,000. Nagalit si Haring Saul. Sinabi niya, "Mas gusto na nila si David kaysa sa akin. Baka gusto pa nilang siya ang maging hari." Mula noon, binantayan na ni Saul si David at unti-unting lumaki ang masama niyang damdamin laban kay David. Siya ay naging mainggitin. Hindi na niya ito trinato ng mabuti. Minsan ay pumasok ang masamang espiritu kay Haring Saul kaya't nagawa niyang itapon ang sibat patungo kay David habang si David ay tumutugtog ng alpa. Kahit wala namang ginawang masama si David, natakot si Saul sa kanya dahil alam niyang kasama ng David ang Diyos. Pero alam niyo ba mga bata, si David ay nagpatuloy sa paggawa ng tama. Hindi siya nagyayabang, hindi siya gumanti, nanatili siyang tapat, mabait at matapang. Ang mga sumusunod ay ang mga aral na dapat nating matutuhan. Una, ang pagkainggit ay hindi mabuting damdamin at ito ay nakakasira ng isang mabuting pagsasama. Kapag hinayaan nating manaig ang inggit o selos, tulad ng ginawa ni Haring Saul, nasisira ang tiwala sa isa't isa at ang pagkakaibigan. Kaya naman, dapat tayong matuwa o maging masaya sa tagumpay ng iba. Huwag tayong mainggit. Pangalawa, pinararangalan ng Diyos ang mapagpakumbaba at tapat na puso. Mananatiling mapagpakumbaba si David sa kabila ng kanyang tagumpay at ginawa niya ang tama kahit ginawan siya ng masama ni Haring Saul. Tandaan natin mga bata, kapag pinili nating maging mabuti at sumunod sa Diyos, sasamahan niya tayo at tutulungan sa oras ng ating pangangailangan. At para naman sa ating art activity, para sa edad 7 hanggang 11, ay gagawa tayo ng card making na may pamagat na Celebrate Others Card Craft. At ang mga materials na kailangan ay papel, crayola, lapis o ballpen. At para naman sa paraan ng paggawa, una, gumawa ng card para sa kaibigan o kapatid o kapwa pamana na nais mong bigyan ng mabuting pagkilala. Pangalawa, isulat sa harapan ng card ang mga salitang I'm proud of you. Pangatlo, sa loob naman ng card ay isulat ninyo ang mga bagay na hinahangaan nyo sa inyong kaibigang pamana. At pang-apat, maaari nyo itong kulayan. Huwag nyo rin kalimutan na ilagay ang inyong pangalan para alam nila kung sino ang nagbigay ng card. Maaaring na kayong magsimula. At para sa edad 4 hanggang 6, ay coloring work naman ang kanilang gagawin. At para naman sa mga batang hindi pa marunong magsulat, ay maaari naman ito ang inyong gawin. Kulayan ang printed na coloring page na ito upang maibigay nila sa kanilang kaibigang pamana na gusto nilang kilalanin ang mabuting nagawa.
Hindi ba? Napakabuti sa pakiramdam ang i-celebrate natin ang mabuting nagawa ng ating kapwa. Nakakataba ng puso. Masaya ako na makita kayo na walang pag-iinggitan sa isa't isa. Ngayon naman, alamin naman natin ang memory verse nito sa linggong ito. At para naman sa ating memory verse ngayong linggo, mula sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, New International Version, Love is not jealous. Ang ikli lang yan mga bata kaya naman tandaan nyo itong mabuti para patuloy tayong magsama-sama ng masaya.